Halos matagal-tagal na rin mula nung unang na-introduce sa Philippine market ang Mio. Hindi nagkamali ang Yamaha sa motor na to dahil pwede nating sabihin na isa din ito sa naging pundasyon nila kung paano sila naging successful sa motorcycle industry. Kasi kita naman natin kung gaano ito tinatangkilik ng mga Pinoy, mapababae man o lalaki. Katunayan nga niyan, malimit din itong ginagamit ng mga delivery rider dahil napaka-convenient nga nito. Napakadali isingit sa traffic, napakadaling kargahan ng mga pinamili mo, napakatipid sa gas, perfect gamitin pang commute, at bukod doon abot kaya pa ang presyo. Kaso lang, ang pamamayagpag ng scooter na to ay mukhang matatapos na dahil nitong last December 2021, nilaunch dito sa Pinas ng isa sa pinakamalaking motorcycle company sa India ang isa na namang 125cc na scooter bilang pangtapat sa Mio ng Yamaha. Walang iba kundi ang Ntorq 125 ng TBS. Tara, samahan nyo akong pag-usapan ng motor na to at alamin kung kaya ba nitong makasabay sa hari ng 125cc scooter category in terms of power, pricing, and reliability. Pero bago tayo magsimula, baka pwedeng makahingi muna sa inyo ng isang likes bilang suporta sa ating channel. At syempre, huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe at follow para lagi kang updated sa mga bago kong video. .124.8cc, single cylinder, fuel injected, na kayang mag-produce ng 9.2 horsepower at 7,000 RPM and also 10.5 Nm of torque at 5,500 RPM. Kung ihahambing natin sa Mio, tama lang talaga na naging Ntorq ang pangalan nito dahil mas malakas ang hatak niya. Pero pagdating sa dulo, medyo dehado lang ang ating Ntorq ng 0.1 sa horsepower, which is immaterial dahil hindi naman ganun ka big deal. The reason bakit lumamang sa hatak ang Ntorq dahil tatlo ang kanyang bulb. Yes guys, tama kayo sa narinig nyo. Lamang ito ng isang bulb kesa sa Mio. And also, mas malapad din ang kanyang gulong na may sukat na 100/80/12 sa unahan at 110/80/12 sa likuran. And alam naman natin na kapag mas malapad ang gulong, mas malaki din ang kanyang ground resistant. Kaya nakaapekto din ito sa power output ng Ntorq. Kaya halos identical lang sila ng Mio. DMTB, para saan pa at naging 3-valve ito kung wala rin namang itong magiging advantage sa kanyang power output? Magandang tanong yan. The reason is, gusto kasi mabigyan ni TBS ng magandang stability ang kanilang Ntorq. Kaya nila ginawang 3-valve ang scooter na to nang sa ganon, kahit palaparin pa nila ang mga gulong nito, ay makakasabay pa rin ito sa power output ng Mio. Isipin mo na lang kung naging 2-valve lang ito tapos malapad pa gulong, sobrang kupad na nito. And normally, eto din yung nagiging problema ng marami sa atin. Medyo manipis nga daw ang gulong ng Mio. Kaya pag may nadaanan ka talaga na medyo malaking bato, magwawabol talaga ang manibela mo. And napaka-crucial nito sa magiging riding experience natin. Kaya yung iba, mas prepare ang mas malapad na gulong. Ang isa pang nagustuhan ko dito ay malaki nga din ang kanyang fuel capacity. Kaya mas less hassle dahil hindi na rin tayo ganun kadalas pipila sa mga gas station. Bukod doon, nasa likodan nga lang din ang kanyang gas cap. Kaya hindi din tayo maaabala magbukas-sara ng ating mga upuan. When it comes naman sa kanyang looks, disente naman ang kanyang itsura dahil bago nga ito sa paningin ng mga Pinoy. Pero hindi lang naman yun yung reason. Para sa akin, premium din ang pagkakadisenyo and hindi mo akalaing 125cc lang ito dahil medyo bulky nga ang mga kaha niya. And kung titingnan mo siya ng matagal, dito mo marirealize na may pagkakahawig din ang kaha niya sa mga scooter ng Vespa. Na-appreciate ko din ang T-shape sa kanyang taillight at yung kanyang exhaust na nagbibigay talaga ng sariling identity sa motor. Bukod doon, plenty din ang space ng mga legs mo, which is essential dahil pwede mo din ilagay dito yung mga pinamalengke mo. Okay na mga tol, no? Syempre hindi makukumpleto ang ating vlog kung hindi natin i-first ride impression ang Ntorq 125 ng TBS, no? So, as you can see naman, no, napakalinis niyang design niya, premium na premium, bago rin sa paningin ko kaya medyo parang nagagandahan din talaga ako sa kanya, no? Syempre, etong exhaust niya, no, kung mapapansin niyo, no, kakaiba talaga, hindi tinipid talaga. Favorite ko talaga dito is yung kanyang tail part, no? So, yun, no, talagang may air vents, medyo may pagka-carbon inspired yung ano niya, hindi siya carbon talaga, parang inspired lang. Syempre, yung kanyang leg space, napakalaki. Gulong niya is napakalapad, kitang-kita naman natin to, no? Napakalapad ng kanyang gulong. Ang isa pa nga nagustuhan ko dito sa motor nito is yung kanyang gas fuel cap. Unlike sa iba, 'di ba, kailangan mong buksan yung upuan mo. Pero sa motor na to, susiyan mo na lang. So, susiyan mo dito,
pihit mo pa kaliwa, ayun, magpa-pop up na siya. So ayan, pwede ka na magpagas. Hopefully may gas pa to, no? Pero meron man, malapit lang man babahihin natin eh. Pakanan, kung gusto mo buksan yung upuan. Sa upuan dito, makikita natin brown envelope, which is yung kanyang papel. Tapos nandito yung kanyang USB port. Pag magcha-charge ka, pag lowbat ka na, tapos eto, umiilaw to kung sakaling sa gabi, di ba? At least kita mo kagad yung mga items mo dito. So para sa akin, malaking bagay. Tapos yung kanyang storage, no? Kasya lang dito isa half face na helmet. So digital panel, no? Yun na rin siguro yung dahilan para medyo hindi masyadong magmahal na motor na to, no? Kahit pa paano, digital panel, pero kahit pa paano, readable pa rin naman yung mga information na kailangan mo. Katulad nito, fuel empty na pala. Pero yun nga, okay lang, kaya pa yan. Kasi meron pa isa, nagbi-blink. Tapos yung mga pindutan niya, no? Okay naman, basic na basic, gas and go. Hindi ka na malilito. So preno, dalawa. Tapos yung side mirror niya, no? Napakalapad din. Tapos ako 5'7", and medyo tiptoe lang ng konti, no? Tiptoe. Pero yun, napaplat naman. Pag umabante pa ako paharapan, no? Nagbabaliko pa nga, oh. Actually hindi pala tiptoe, nakabent naman eh. Tingnan natin kung mas malakas ba siya sa Mio, no? Actually pambangga talaga sa Mio ang motor na to eh. May nagsasabi ang top speed daw nito nasa around 90, 95, ganyan, 90 to 95. Depende siguro sa timbang mo kung medyo matangkad ka, kung medyo malaki ka. Yung isa pang nagustuhan ko talaga dito sa totoo lang is yung kanyang napakalapad na gulong, which is makakailanganin mo talaga lalo na sa mga lubak na kalsada, no? Kasi normally ang karamihang complaint sa Mio is yung manipis na gulong niya, which is talagang pag dinaan mo sa riles dumudulas. Pero ito hindi ako kinakabahan kasi alam kong makapal ang gulong niya. Dito testingin natin kung practical ba siyang gamitin, no? So, sa power kasi hindi naman tayo magpo-focus sa power, pero ibibigay ko na rin sa inyo yung kaya niyang ibigay kasi para at least makita nyo kung ano ba yung dapat yung i-expect sa motor na to. Sa torque, medyo may siguro lamang lang siya ng konting-konti lang sa Mio. So ayan, katulad dito, malubak. Wala, hindi niya iniinda, makapal ang gulong eh. So mabalik tayo sa torque, no? Sa tingin ko, lumamang lang siya ng konti sa Mio. Kasi medyo babagal talaga siya ng konti, mako-compromise yung kanyang takbo kasi kumapal yung gulong eh. Although kahit 3 valve pa siya, no? Doon naman babawi yan sa gulong kasi mabigat eh. The more na malapad yung gulong, malaki din ang ground resistance, di ba? Isa pang nagustuhan ko dito is yung kanyang SBS sync brake system, no? Kapag pinreno mo to, di ba, left, kumbaga nagkakaroon na rin ng pressure yung sa kanan mo. Kumbaga pumipisil na rin siya ng kusa. Siguro kung 100% yung brake, 50 sa kaliwa, nagta-30 na dito. Kumbaga, which is essential lalo na pag sa mga biglaang preno, kumbaga nagkakaroon siya ng mas better na stopping power. Malaking bagay, although yung iba kasi pwede naman siya sasabihin mo pwede naman pisilin parehas, pero hindi, minsan kasi hindi mo rin nagagawa yon. Kumbaga yung motor na mismo kusang nag-a-adjust para sa'yo. So sa torque, no, malakas ng konti, no, pero ang sabi nila sa akin, mabagal daw ang arangkada nito sa dulo. Hirap daw siya dulo, which is tama, medyo tama naman, pero decente naman. Medyo lumamang lang ng konti sa hatak, tapos medyo matagal lang siyang dumulo, yan, oh. Naka full throttle na ako yan, tsaka pala nag 80 sa hatak, okay eh. Kung pang daily use mo lang, panalo na rin kasi hindi naman siya ganun ka hirap i-manage, no? Napakadali, napakagaan sa pakiramdam. Kumbaga daily use, oh, magagamit mo sa mga ganito, napakadali niyang gamitin, no? So magaan din. Sa steering radius, no, siguro magka-same lang din sila ng Mio. Same lang din sila ng Mio sa steering radius. Huwag ka masyadong mag-expect talaga sa power. Sa arangkada, siguro kung 0 to 60, siguro mga 3 to 4 seconds, kaya naman. Pero yun nga, sa dulo, medyo mabagal siya ng konti. Pero dahil nga yun sa mabigat nga yung kanyang gulong, kumapal eh. Kaya kung paninipisin mo yung gulong nito, pwede siguro. Kaso ang goal kasi ng motor na to is makapagbigay ng magandang stability, no, sa rider. Kaya maganda na rin siguro kung hindi natin babaguhin yun. Kasi yun nga, ang purpose lang naman nito is to give comfortable ride sa and safe sa mga rider, no. Kaya hindi naman issue dito yung speed, kung pabilisan ba, kung mas malakas ba siya. Para sa akin, kung as long as na papakinabangan mo siya sa mga daily commuting, sa pagkakarga mo ng mga pinamili mo, okay na yun. Para sa akin, panalo na rin to. Ang dali i-U-turn, no? Diba? Nakita nyo naman kanina, ang daling mag-U-turn. Overall, para sa akin, kung sa Mio, hindi naman din malayo talaga yung difference nila sa power, Hindi rin naman magpapaiwan to. Kaso the fact na 3 valve to, mag-expect ka talaga ng malakas. Pero hindi, kasi pinakapal naman niya yung gulong niya. Kaya nag-offset lang. Pero ang maibibigay naman nun is
confidence dahil alam mo sa sarili mong maganda yung grip ng gulong mo, di ba? Hindi ka basta-basta tataob kahit may mabangga ka diyang mga malalaking lubak, di ba? Yun yung maganda doon. Para sa akin, okay na to. Hindi na ako maghahanap pa sa kanya ng ano. Kumbaga, syempre para hindi ma-compromise yung kanyang presyo, kailangan syempre may mga isa-sacrifice ka din, no? Katulad na nga lang sa ilaw nito na yun nga, bulb na lang. Sa ano, syempre digital na lang yung panel niya, pero as long as nakapag ganun, naibibigay pa rin naman yung kanyang pangangailangan, syempre ang kahit ba sabihin natin bulb yan, at least may ilaw pa rin, malakas. Tapos digital man yung panel niya, at least readable pa rin yung mga info na kailangan mo. So wala namang bearing yun, yun naman, ilang naman ang importante doon, at least meron kang motor na magagamit mo sa pang-araw-araw na maaasahan mo, comfortable. Yun lang naman ang pinaka binibigay ng motor na to, no? So yun, papark na natin dito, no? Overall para sa akin, sulit na rin ang motor na to dahil naibibigay naman ito ang basic needs ng isang rider. Komportable gamitin, madaling kargahan, convenient, madaling isingit sa traffic, at higit sa lahat, halos same naman sila ng power output at pricing ng Mio. At kung ikaw yung tipo ng rider na hindi naman metikuloso sa technology ng isang motor, yung tipo ng rider na gusto lang may magamit bilang pang-commute, bagay na bagay talaga sa'yo ang motor na to. Bukod sa bago sa paningin ng mga tao, affordable pa ang presyo. Yun, ano sa tingin nyo? Sulit ba ang NTORQ 125? Paki-comment na lang sa ibaba at excited na akong makita ang mga sagot nyo.